Kadalasan ay nakakapanood tayo ng mga classic horror movies tulad ng Psycho ng 1960, The Texas Chainsaw Massacre ng 1974, at The Silence of the Lambs ng 1991. Ngunit ang hindi alam ng marami ay ang nakakatakot na mga kontrabida sa tatlong pelikulang ito ay ibinase lahat sa isang real-life killer na si Ed Gein, ang tinaguriang butcher ng Plainfield. Nang pumasok ang mga pulis sa kanyang tahanan sa Plainfield, Wisconsin noong November 1957, kasunod ng pagkawala ng isang lokal na babae, dumiretso sila sa isang house of horror. Hindi lang nila natagpuan ang babaeng hinahanap nila, kundi walang buhay, wala ang ulo, at nakabitin ang katawan nito sa siling ng patiwarik. Nakakita rin sila ng ilang mga nakakagulat at mga nakakatindig balahibong mga bagay na ginawa pa ni Ed. Sa bahay ay natagpuan ng mga pulis ang mga bungo, human organs, at piraso ng mga furniture tulad ng mga lampshade na gawa sa mga mukha ng tao at mga upuan na gawa sa balat ng tao. Ang layunin ni Ed ayon sa ipinaliwanag niya sa mga pulis ay ang lumikha ng isang skin suit upang parang buhayin ang kanyang namayapang ina na kinahuhumalingan niya sa loob ng maraming taon. Si Edward Theodore Gein ay ipinanganak noong August 27, 1906 sa La Crosse, Wisconsin. Ang kanyang ama si George Gein ay isang lasinggero, samantalang si Augusta ang kanyang ina ay isang relihiyosa. Si Ed at ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na si Henry ay lumaki sa isang sambahayan na puno ng mga pangaral ng kanilang ina, na maniwala na ang mundo ay puno ng kasamaan, na ang mga babae ay mga sisidlan ng kasalanan at ang pag-inom ng alak at immortality ay mga instrumento ng dyablo. Ang kanyang ama ay nagtrabaho bilang isang karpintero at isang tanner, ngunit hindi siya nakatatagal sa trabaho marahil dahil sa kanyang pagkalulong sa alak. Ang kanyang ina naman ay nagpapatakbo ng isang maliit na grocery store at sinubukang panatilihing maayos ang tahanan ng pamilya. Ngunit sa paglipas ng panahon, si Augusta ay nagsimulang magalit sa kanyang asawa. Ngunit dahil sa kanyang pananampalataya sa kanyang relihiyon, ay hindi niya hiniwalayan ang asawa. Ngunit ang galit na iyon ay lumaki ng lumaki hanggang sa galit na siya sa lahat ng mga lalaki. Kaya nagnais siya na magkaroon ng anak na babae, ngunit hindi iyon naibigay sa kanya. Noong 1915, sa kagustuhan na protektahan ang kanyang pamilya mula sa kasamaan na pinaniniwalaan niyang nakatago sa bawat sulok, iginiit ni Augusta na lumipat sila mula sa La Crosse patungong Plainfield, Wisconsin. Pinili ni Augusta na tumira ang pamilya sa labas ng bayan dahil naniniwala siya na ang paninirahan sa bayan ay makakasama sa kanyang dalawang anak na lalaki. Dahil dito, si Ed ay bihirang umalis sa bukid maliban sa pag-aaral. Si Ed ay kilala na matalino sa pagbabasa, ngunit nahirapan siyang makibagay sa ibang mga bata. Siya ay mahiyain at may sugat sa kanyang dila na nakakaapekto sa kanyang pagsasalita. Madalas siyang iniiwasan ng ibang mga bata sa kanyang paaralan. At kahit na sinubukan niyang makipagkaibigan, ay pinaparusahan siya ng kanyang ina dahil sa pakikisalamuha sa iba. Nag-aalala si Augusta na si Ed ay magiging katulad ng kanyang ama, isang lulong sa alkohol. At naniniwala siya na para maiwasan ito ay ang ilayo si Ed sa ibang mga bata. Ang masakla pa dito, si George ay pisikal na nang-aabuso at madalas na sinasaktan si Ed, na nagagalit sa pag-iyak ng kanyang anak dahil sa mga bully sa paaralan. Sa edad na 14, huminto si Ed sa pag-aaral pagkatapos makumpleto ang ika-8 baitang. Ang kanyang ina ay patuloy na nagsasalita ng masasama tungkol sa kanyang ama, at si Ed ay lalong nagkaroon ng matinding attachment kay Augusta. Naniniwala si Ed na ang mga lalaki ay mahina at ayon sa mga psychologists, sa mga nakaraang taon, gusto niyang maging isang babae tulad ng kanyang ina. Matapos sa makabilang buhay ni George noong 1940 dahil sa pneumonia, nagsimulang pumasok sina Ed at Henry sa iba't ibang trabaho para suportahan ng pamilya. Sa kabila ng lahat ng pagpapalaki ni Augusta sa kanila, hinahangaan ng sobra ni Ed ang kanyang ina.
Itinanim niya sa kanyang isip ang lahat ng mga aral ng kanyang ina tungkol sa mundo at tila niyakap ang malupit na pananaw sa mundo ng kanyang ina. Minsan ay hindi sinusunod ni Henry si Augusta pero hindi ito ginawa ni Ed. Siya ay naging masunurin na anak sa kanyang ina. Kaya hindi na nakakagulat na ang unang biktima ni Ed ay ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na si Henry. Isang araw noong May 1944, misteryosang sumakabilang buhay si Henry. Noong araw na iyon ay nagsusunog ang magkapatid ng damo sa isang kalapit na bukid. Ang apoy ay tila nawala sa kontrol at ang mga emergency responder ay dumating upang apulahin ito. Tulad ng sinabi ni Ed sa pulisya kalaunan, nawala sa kanyang paningin si Henry habang sinusubukan nilang patayin ang apoy. Pero nakapagtataka, dinala ni Ed ang mga pulis sa kung nasaan ang katawan ni Henry. Ang mas kakaiba pa, ang katawan ni Henry ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagkasunog. Sa halip ang kanyang ulo ay malubhang nasugatan. Asphyxiation ang sanhi ng pagkamatay ni Henry at ibinasura ng mga pulis ang posibleng foul play dahil hindi sila naniniwala na si Ed ay isang taong may kakayahang kumitil ng buhay. Noong panahong iyon, ang nangyari kay Henry ay tila isang aksidente. Ngunit ang ilan ay naniniwala na si Henry ay sa katunayan ang unang biktima ni Ed. Ngunit sinasadya man o hindi, ang pagkawalan ni Henry ay nangangahulugan na sina Ed at Augusta na lamang ang maiiwan sa farmhouse. Sila ay nanirahan doon ng nakahiwalay sa mga tagalabas sa loob ng halos isang taon, hanggang sa nagkasakit at sumakabilang buhay si Augusta noong 1945. Na-stroke siya at kinailangan pang isugod sa ospital. Nang walang ibang mag-aalaga kay Augusta, ang responsibilidad na alagaan ng ina ay napunta kay Ed. Pagkatapos ng pangalawang stroke noong December 29, 1945, sumakabilang buhay si Augusta sa edad na 67. Kasunod ng pamamayapa ni Augusta, binago ni Ed ang bahay upang mapangalagaan ang mga alaala ng kanyang ina. Inayos niya ang silid na ginamit ng kanyang ina. Pinanatili niya itong malinis habang ang ibang parte ng bahay ay hinayaan lamang niya na magulo, maalikabok at marumi. Habang siya ay natutunaw sa labis na kalungkutan, ang kondisyon ni Ed ay unti-unting lumala. Napansin ng mga nakakakilala sa kanya kung gaano niya napabayaan ang kanyang sarili. Sa paglipas ng panahon, nagmukha siyang gusgusin, marumi at mabaho. Patuloy siyang nanirahan sa parehong farmhouse, pero lumipat siya sa isang maliit na kwarto sa labas ng kusina na tinawag niyang tahanan sa halos buong buhay niya. Kumikita lamang siya sa paggawa ng iba't ibang uri ng maliliit na trabaho. Buhay na mag-isa, malayo sa bayan, nagsimula siyang lumubog sa kanyang mga kinahuhumalingan. Ginugol ni Ed ang kanyang mga araw sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa Nazi medical experiments, pag-aaral ng human anatomy, pagkonsumo ng porno kahit na hindi niya sinubukang makipag-date sa sinumang babae, at pagbabasa ng mga horror novels. Nagsimula na rin siyang magpakasawa sa kanyang mga nakakatakot na mga pantasya. Ngunit ang lahat ng mga ito ay matagal bago nalaman ng sinuman. Sa katunayan, sa loob ng isang dekada, walang masyadong nag-isip o nakapansin sa Gain Farm. Nagbago lang ang lahat noong November 16, 1957, nang mawalang isang lokal na may-ari ng hardware store na nagngangalang Bernice Worden. Nawawala ang laman ng kanyang cash register at walang iniwan kundi mga mantsa ng dugo. Ang 58 taong gulang na si Bernice Worden ay huling nakita sa kanyang tindahan. Ang huling customer niya, walang iba kundi si Ed Gain, na pumunta sa tindahan para bumili ng isang galon ng antifreeze. Ang anak ni Bernice na si Frank Worden ay isang deputy sheriff at agad siyang naghinala kay Ed. Itinuon niya ang karamihan sa kanyang unang mga exclusive investigation kay Ed. Nagpunta ang mga pulis sa farmhouse ni Ed upang mag-imbestiga at natagpuan nila ang kanilang sarili sa gitna ng isang nakakatindig balahibo na bangungot. Doon nakita ng mga otoridad kung ano ang magiging inspirasyon sa mga horror movies gaya ng Silence of the Lambs, Psycho at The Texas Chainsaw Massacre. Sa sandaling pumasok ang mga investigador sa bahay ni Ed, nakita nila si Bernice Worden sa kusina. Siya ay walang buhay,
wala ang ulo at nakatali ang mga paa at nakabitin ang katawan sa siling. Mayroon ding nakitang hindi mabilang na mga buto. Ang ilan ay buo at ang ilan ay pira-piraso. Mga bungo na nakasabit sa poste ng kanyang kama at mga mangkok at kagamitan sa kusina na gawa sa mga bungo. Ang mas malala pa sa mga buto na nakita ay ang mga gamit sa bahay na ginawa ni Ed na gawa mula sa balat ng tao. Natagpuan ng mga otoridad ang mga upuan na naka-upholder sa balat ng tao. Isang wastebasket na gawa din sa balat ng tao, mga leggings na gawa sa balat ng paa ng tao, mga maskara na gawa sa mukha, isang sinturon na gawa sa mga nipples, isang pares ng mga bibig na ginagamit bilang window shade drawstring, isang corset na gawa sa katawan ng babae at isang lampshade na gawa sa mukha ng tao. Bukod pa sa mga gamit, nakita din ng mga pulis ang mga iba't ibang bahagi ng katawan, kabilang ang mga kuko, 4 na ilong at 6 ng 9 na magkakaibang babae. Natagpuan din nila ang katawan ni Mary Hogan. Si Mary ay nagpapatakbo ng isang tavern sa kalapit na Pine Grove na regular na pinupuntahan ni Ed. Ang 54 na taong gulang ay nawawala noong 1954. Sa mga paunang pagtatanong, ang 51 taong gulang na si Ed ay umamin sa pagkitil sa buhay ni Bernice Worden, gayon din kay Mary Hogan, 3 taon na ang nakalipas. Binaril niya ang 2 babae na ayon sa kanya ay kahawig ng kanyang yumaong ina. Agad din niyang inamin na nakolekta niya ang karamihan sa mga katawan mula sa 3 lokal na libingan, na sinimulan niyang bisitahin 2 taon pagkatapos na mayapa ng kanyang ina na si Augusta. Sinabi niya na naghuhukay siya ng maraming bangkay upang putulin ang mga ito, magsanay ng necrophilia at gumawa ng fashion mask at suit na gawa sa balat ng tao para isuot niya sa loob ng kanyang bahay. Sa lahat ng mga ebidensya na nakita, sinubukan ng mga otoridad na ikonekta siya sa iba pang kamakailang mga pagpatay at pagkawala, ngunit wala silang sapat na ebidensya para mapatunayan ang kanilang alegasyon. Pagkatapos ng pag-aresto kay Ed, ang kanyang abogado ay nagpasok ng not guilty plea dahil sa insanity at noong January 1958, si Ed ay natagpuang hindi karapat-dapat na humarap sa paglilitis pagkatapos na diagnose na siya ay may schizophrenia. Siya ay ipinadala sa Central State Hospital sa Waupun, Wisconsin, kung saan siya ay nagtrabaho bilang isang mason carpenter's assistant at medical center aide. Noong March 1958, inuulat na ang farmhouse ni Ed ay nasunog sa gitna ng mga tsismis na ang site ay maaaring gawing museum. Ang paunang ekspekulasyon ay sinadyang sunugin ang farmhouse, ngunit ang opisyal na dahilan ay hindi natukoy. Pagkalipas ng 10 taon, si Ed ay tinuring na karapat-dapat na humarap sa paglilitis at nahatulan ng pagpatay kay Bernice Worden. Ngunit kay Bernice Worden lamang, siya ay hindi kailanman nalitis para sa pagpatay kay Mary Hogan dahil ang estado di umano ay nakita ito bilang isang pag-aaksaya lamang ng pera. Si Ed ay nabaliw at ang kanilang katwiran ay gugugulin din niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa mga ospital sa alinmang paraan. Noong huling bahagi ng 1970s, nang bumagsak ang kanyang kalusugan, inilipat si Ed sa Mendota Mental Health Institute sa Madison, Wisconsin. Namatay siya sa mga komplikasyon mula sa kanser sa baga at respiratory illnesses noong July 26, 1984 sa edad na 77. Inilibing si Ed sa isang county cemetery malapit sa Plainfield at ang kanyang libingan ay naging isang atraksyon sa mga turista. Ang ilang mga bisita ay kumukuha pa ng mga pitak na piraso ng kanyang lapida upang itago bilang mga souvenir. At noong June 2000, ang buong lapida ay ninakaw. Iniulat ng isang pahayagan na ang mga Washoe County Police ay naniniwala sa una na mga grupo ng occult ang maaaring nasa likod ng pagnanakaw. Ang lapida ay natagpuan pagkaraan ng 1 taon at inilagay sa imbakan. Ang libingan ni Ed ay wala na ngayong marka. Ngunit ang nakakagigil na tanong, ilang buhay ang nakitil ni Ed? Hanggang sa kanyang kamatayan, inamin lamang niya ang pagkitil sa buhay ni Bernice Worden at Mary Hogan. Ang iba pang mga katawan ay tinatayang nasa 40 ang natagpuan ng mga pulis sa kanyang tahanan na sinabi niyang ninakaw niya mula sa mga libingan.
Dahil dito, maaaring hindi natin alam kung gaano karaming tao ang naging biktima ng butcher ng Plainfield. Ngunit tiyak na si Ed Gein ay isa sa mga pinaka-nakakagambalang serial killer sa kasaysayan. Siya rin ang itinuturing na naging inspirasyon para sa mapagmahal na ina na si Norman Bates ng pelikulang Psycho na ipinalabas noong 1960. Ang skin-wearing Leatherface sa pelikulang The Texas Chainsaw Massacre noong 1974 at si Buffalo Bill sa The Silence of the Lambs noong 1991. Ang mga pelikulang ito ay nagbigay ng takot sa mga manonood, ngunit hindi sila masyadong nakakagigil gaya ng totoong buhay na kwento ni Ed Gein.